bigay, Panginoon, ng kalakasan ni Kuya Ayan, Panginoon, na siya po magdala ng iyong mensahe sa umagang ito, God. Bless the life mo, Kuya Ayan namin, Panginoon, from Pitson, O God, ikaw po, Panginoon, na magbigay ng blessings at blessings, Panginoon, sa kapatid na ito, God. Ang dalang mensahe na kanyang aming natatanggap, Panginoon, ay pinagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you. Glory to you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Praise, praise. Sige ko yan, diretso ko na. Praise. Praise, praise. Ano? Amen. Praise God. God is good. All the time. And all the time. Absolute. Amen. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Praise God. Ayusin ko lang po, ha? Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po nga natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Pwede po ba natin batiin ang mga kasabihin natin ng Jesus loves you? Jesus loves you. Amen. Praise God. Jesus loves you. Ako po pala si Kuya Ayan, 25 years old, taga-Pangasinan po ako, taga-Powerhouse 1 po ako. Sa mga hindi po nakakakilala is you can call me Kuya Ayan, Kuya Ian, or Bunso po. Amen. Amen. Nakaka-bless, no? Sa umpisa pa lamang ng gawain natin is andun na ang banal na espiritu, is na-feel na natin na pinupuspos tayo. Amen? Amen. Ngayon, ang ating topic ngayong araw na ito, alam niyo po ba sa probinsya is, meron po doon sa bayan po kasi namin is may tulay. Ngayon, yung tulay na yun po yung nagkakarugtong sa mga bayan na katabi ng barangay namin. Then yung barangay na yun, hindi po kami makakapunta sa bayan kung wala yung tulay na yun. Ngayon, yung tulay na yun yung nagdudugtong, di ba? Yun yung nagiging daluyan ng pagpapala or yun yung nagiging daluyan papunta sa lugar na gusto namin puntahan. Amen. Praise God. Paano po ba gamitin ito? Amen. Hallelujah. Ngayon, ang ating topic ngayong araw na ito, wala pong ganito kasi sa bundok eh. Amen. Yan po pala. Amen. Praise God. Andyan na po. Ganun po talaga pag live. Sa mga nanonood live, makasama po namin kayo. Amen. Praise God. Ang ating topic for today is Channel of Blessings. Amen. Bakit po ba Channel of Blessings? Ngayon, pwede po ba tayong tumayo at basahin ng sabay-sabay? In 3, 2, 1. In Romans chapter 10, verses 9 to 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes on the righteousness, and with the mouth confession is made unto Tayo po ang salvation. tumalakilin na tayo. Hallelujah, Father God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka na pasalamatan. Salamat, Ama, sa panibagong buhay at pag-asa na patuloy niyo po na ibinigay sa bawat isa. At bago po ako marap sa inyong harapan, pakalinisin niyo po ako. Salamat din po dahil andito po yung mga kapatid namin na walang sawa ng pupuri at nagpapagal. Holy Spirit, you will give me wisdom and knowledge to share the word of God. At nawa may apply po namin ito sa aming sarili. At kung ito man po ay pagpapalo o pagpapala sa iba, gamitin mo po ako. Itago niyo po lamang po ako sa inyong liwanag at tanging mga salita niyo lamang po ang mamutawi. We love you, Father God. We love you, Jesus Christ. And we love you, Holy Spirit. Amen. Amen. Tayo na po ay umupo. Ngayon, babasahin ko po siya sa Tagalog. Kasi, alam niyo po ba, na ang ganda ng pagkakapaliwanag. Kasi, ito kasi is New King James Version. Ngayon, babasahin ko po siya sa Tagalog. Yan.
Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay napapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay maliligtas. Bakit po ba channel of blessings ang aking topic ngayong araw na ito? This is the best example po na ang ating Panginoong Hesus po is pag tinanggap po natin, siya po yung tulay ng pagpapala. Kumbaga siya po yung channel of blessings. Kasi sinabi po doon pa lamang sa John chapter 16, di ba? John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun pa lamang, alam na natin na siya yung best example ng channel of blessings. Pero hindi po siya yung papaliwanag natin dito. Pero siya po yung in-example ko na pinaka-best example po. Amen. Sa daluyan ng pagpapala. Kasi siya po talaga, wala nang iba. Lahat nga, kahit sa panalangin natin, nagagamit natin in Jesus' name. Lahat in the blood of Jesus, in the name of Jesus, pati sa mga prayer, pag nag-cast out, pag nag-heal tayo, through our Lord Jesus Christ. Amen. Ngayon, meron po tayong tatlong example sa channel of blessings. Amen. Number 1, the Bible or the Word of God. Alam niyo dito mga to. Alam niyo po ba na ang Bible is hango ito sa salitang Biblia sa Latin word, na ang ibig sabihin niya, the book or the books. At may laman po siyang 66 na book, at 39 po sa Old Testament, at then 27 po sa New Testament. And then the first 5 books in the Bible, in the Old Testament, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ito po ay tinatawag na Book of Torah. Or, ang may author po dito is si Moses. Ngayon, ang first 4 books naman po sa New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, and John, tinatawag po itong 4 Gospel. Amen? Dito po natin matatagpuan ang pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, ang pinakamadaming chapter naman po sa Bible is nasa Psalms po. 150 chapter po siya. At ang pinakamadaming verses po is nasa Psalms din po. Doon sa Psalms 119, meron po siyang 176 verses. Amen. Ngayon, alam niyo po ba, sa Guinness World Record, ang best-selling book of all time po is ang Bible. At meron po silang copies and distributed 5 billion. Di ba? Napakadami, no? Nakaka-bless. At kung meron po tayong Bible is pahalagaan po natin palagi sa ng ating Diyos. Amen. Ngayon, ang pinakamadami naman po na naisulat sa Bible is si Paul. Di ba? Siya po yung nag-persecute. But tingnan nyo, through the grace of our Lord Jesus Christ, siya po yung ginamit para po i-share ang salita sa mga hindi. Meron po siyang 13 books. Ito po yung Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and then 1st and 2nd Thessalonians, 1st, 2nd Timothy, and Philemon. Titus and Philemon. Amen. Ngayon, bakit po ba ginamit ko ang the Word of God? At ang pinakamahabang Bible verse po is ang nasa Esther chapter 8 verse 9. At ang pinakamaiksi, alam niyo naman po lahat yon, ang John chapter 11 verse 35. Jesus wept. Amen. Di ba mabilis pag sinabi nilang, anong memorize verse mo? John 11:35, Jesus wept. Di ba at least may memory verse, may memory verse ka. Amen. Ngayon, bakit po ba Word of God ang ginamit ko? Alam niyo po ba kung bakit most of the preacher at saka mga nag-share ng Word of God is ginagamit po yung malaking letter na Word? Alam niyo po na nagsisimbolo dito is ang ating Panginoon Jesus, the Word of God. Kasi madalas itong ginagamit ang salita ng Diyos. Pag binasa niyo po ang John chapter 1, yun po yung assignment ko sa inyo. Basahin niyo po doon, sasabihin po doon lahat. Magugulat kayo, as in, ang daming revelation. Sinabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. At sinabi din po, sa John din, nasa book of John din po, chapter 1, verse 14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Doon pa lang malalaman na natin. Di ba ang daming simbolo ng ating Panginoon Jesus? Nakaka-bless, di ba? The Lamb of God, the Jehovah, the first and last, the beginning and the end, the Word of God, the Good Shepherd. Ang dami, napakadami. At super blessed po tayo dyan. Amen. Ngayon, in John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my
commands. Amen. What is the greatest command of our Lord Jesus Christ? In Luke chapter 10, 27, He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Amen. Ngayon, through reading the Word of God, hindi lang po sa pagbabasa, kailangan din po natin mahalin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag minahal niyo po ang Bible, pag minahal niyo po ang salita ng ating Diyos, is nagmamadali po yung ano natin, minamahal din po natin ang ating Panginoon. Amen. Ngayon, kapag mayroon po nag-correct sa atin na kapatiran, and then, hindi mo kasi alam hindi mo kasi nare-realize, or wala ka kasi sa pwesto ko, wala ka kasi sa kalagayan ko, kaya hindi mo po alam kung ano yung pinagdadaanan ko, sinasabi ng iba. Pero pag may nag-correct sa atin, kapatid, lalo na paggaling po sa Bible, hindi naman po correct na dahil gusto ko lamang i-correct. Mahal ka niya, kaya kanya nga kinukorek eh. Basahin niyo po dun sa Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Sinabi po dun, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid, sa matutuwid na likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ngayon, kung hindi po tayo equip, kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Diyos, madali po tayong makukuha o madadala ng kalaban. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus, the thief will come to steal, to kill, and destroy. Sinabi niya, sino yung thief na yun? Yung kalaban. Ngayon, kailangan po natin, equip po tayo, pero kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Diyos, madali po tayong madala ng kalaban. For example, pupunta ka sa mga kasama mo, okay, gusto ko silang dalhin. Kasi yun nga yung ano nga natin eh, to win the lost soul. Ngayon, pupunta ka sa mga worldly, dalawa lang yun. Pwedeng ikaw yung maaakay o sila ang maaakay mo. Ngayon, kung hindi tayo equip, kung hindi tayo, wala tayong dala-dala, wala tayong armas, o wala tayong kalasan, mabilis po tayong madadala ng kaaway. Sobrang bilis. Alam niyo po ba, pag sinearch nyo, sa isang buwan or isang araw, nasa 300 pastors po ang umaalis sa kanilang minister. It means kahit pastor sila, nadadala sila. Alam niyo kung yung kalaban is nagdo-double time, tayo din po, triple, 4, 5, dapat maging equip tayo lagi. Yun po yung lagi natin gawin. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, mag-meditate. Kung kaya natin mag-devotion, kung hindi natin kaya every chapter, gawin natin kahit isang verse lang sa isang araw. Batuhan natin yung mga kapatid natin, especially yung mga hindi nakakakilala, mga pamilya natin. Super mag-bless sila. Sa umpisa, okay, hindi nila mapapansin yan, pero pag nagpo-post ka, yung pagpo-post mo pa lang ngayon, pag binasa nila, ang laking impact na po nun, kapatid. Sobrang laking impact na nun sa iba. Sa iniisip natin, wala namang magla-like. Wala naman akong followers eh, diba? Pero pag sinare mo po ang Word of God, kakalat at kakalat ang salita ng Diyos dito sa sanlibutan. Amen. Ngayon, ang ating number 2, papakanyan natin ang ating Panginoon. Parang napakaseryoso nyo, ha? Amen. Batang-bata pa lang mga Powerhouse 5, no? Praise God, no? Thank you. Amen. Number 2 is prayer. In Jeremiah chapter 29 verse 12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Diba? Sabi nga dito, lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, ikaw ay Kanyang papakinggan. Alam niyo po ba, kaya nga po tayo nagkakaroon ng IP, intercessory prayer, para ipanalangin yung mga hindi marunong manalangin, para ipanalangin ang mga hindi nakakapanalangin. Why we need to pray? We pray because it is how we communicate with God. Prayer gives us untapped power. It unlocks, ignites, heals, transforms, empowers, and calms. Prayer is the perfect opportunity to explore our hearts, share everything with God, and begin relieving ourselves of guilt and other emotion that may be cast down. At sinabi nga rin po dito na the purpose of prayer is to strengthen our relationship with God. Amen. Ngayon, kaya nga po tayo pumupunta. Okay, hindi tayo makakapunta ng IP, especially yung mga may trabaho ng panggabi. Pwede po tayong mag-pray sa bahay.
Kahit saan ka pumunta, kailangan natin mag-pray. Dahil sinabi nga din ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 6, kaya kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong isilid. Sara mo ang pinto at manalangin ka sa Ama na di mo nakikita at ikaw ay kanyang bibigyan ng gantimpala. Diba? Praise God. Hindi yun dahil sa, okay, wala ako sa IP kasi yung time ko, hindi ako makakapunta sa gawain, hindi ako makakapunta sa devotion, or ano pa yan. Pero pwede ka pong manalangin. Amen. Pwede ka pong makipag-usap sa ating Panginoon. Kahit malayo ka, kausapin natin lagi. And the prayer also is the backbone of our church. Kung walang prayer, walang pundasyon ang ating bahay panambahan. And we are the church. Especially ang mga leaders, nananalangin yan kahit sa madaling araw. Kasi kung hindi sila nananalangin, walang lakas, walang pundasyon. Lalo pag samahan natin, sama-sama tayong manalangin. Praise God. Titibay ang pundasyon ng ating bahay panambahan. Amen? Ngayon, dun sa pagbinasa natin yung Luke chapter 11, sinabi doon ng disipulo ng ating Panginoong Hesus, Lord, teach us how to pray. It means napaka-powerful ng prayer. Bakit hindi nila sinabi na, Lord, teach us to become a king. Lord, teach us to become a Lord. Teach us how to become a good servant. Teach us how to become, di ba? Ang dami. Pero ang sinabi nila, Lord, teach us how to pray. It means, napaka-powerful ng panalangin. Ang ating Panginoong Hesus nga, siya po yung power, the man of prayer. Nananalangin siya sa madaling araw, di ba? Dinadala niya yung tatlong disciples niya, si Pedro, si Juan, at saka si James. Then natutulog sila. Tayo, patulog-tulog ba tayo? Paggising, kaya po, minsan hindi tayo makakatulog. For example ako, nung medyo hindi pa ganun kainit yung pagsaserve ko kay Lord, inaantok ako, bakit hindi ako makatulog sa madaling araw? Yun pala, kinakatok ako ng Panginoon para ako'y manalangin sa Kanya. Para siya po aking kausapin. Alam niyo po ba, pag lagi po natin kinakausap ang ating Diyos, lalo pong gumagaan ang ating sarili. Alam niyo bakit? Kasi pag lugmok ka, mag-pray ka. Mag-pray ka. Wala naman, tignan niyo si Daniel. Di ba? Kay Daniel, sa book of Daniel. Sinabi sa kanya, walang mananalangin. Kasi sinumbong siya ng mga kasama niya, di ba? Hindi yung kasama niya, doon sa parang minister nila. Ngayon, walang mananalangin. Sinabi nila sa king, kay King Darius, that time, na walang mananalangin. Gagawa kayo ng gantong buwan or araw na walang magpupuri sa iba, kundi sa kanya lamang, sa hari lamang. Kasi hindi na, wala na doon kay Nebuchadnezzar. From Nebuchadnezzar versus pumunta kay King Darius. Nandun na kay King Darius that time. Then, si Daniel, wala, nananalangin pa rin siya. Malapit sa bintana. Then nakita siya, sinumbong siya. Tsaka siya tinapon sa lions den. Pero tignan niyo ang ating Panginoon. Iningatan po siya. Si Elijah, nananalangin. Lahat nananalangin. At tayo din po, kailangan din po natin manalangin. Kung sino ang Diyos na pinagsisilbihan nila noon, yun din po ang Diyos na pinagsisilbihan natin ngayon. Mapapalad nga yung nauna kasi nakakasama nila ang ating Panginoon. Kahit yung mga disciples, nakakasama nila ang ating Panginoon. Pero tayo, mapalad din po tayo. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. At ang banal na Espiritu ay laging nananalahan sa atin. Amen. Ngayon, push. Anong push to? Anong klaseng push? Itulak palapit kay Lord. Huwag palayo. Amen? Huwag yung itulak mamaya yung mga katabi nyo, ha? Itulak nyo, palayo. Kuya Fredo, lumalayo kayo, tutulak ka namin palapit kay Lord. Amen. Praise God sa buhay ni Kuya Fredo. At nakadalo. Amen. Ngayon, push. Pray until something happens. Amen. Amen. Pag tayo po ay manalangin, lagi na, more on claiming po tayo. Okay, sabihin natin, okay, Lord, ibigay mo sa akin to in God's perfect time. More on claiming, salamat Lord sa kotse, salamat Lord sa bahay, ganun mo na agad, more on claiming. Pero pag pinag-pray mo, hindi naman kalooban ng Diyos, hindi siya ibibigay. Lord, gusto ko po itong lalaking ito. Lord, gusto ko po itong babaeng ito. Paano mo ibibigay? May pamilya. Kahit ano, Lord, bakit hindi mo siya binibigay? Di ba parang may segue kasi nagka-jowa, no? Amen. Lord, bakit di mo siya binibigay? Paano nga ibibigay? May pamilya nga sa Pilipinas.
Amen? Amen. Dapat tayo po ay lumakad at manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, may mga delay tayong pinapanalangin. May mga delay. Pero hindi porket delay is hindi na po ibibigay. Dinidelay lang ng ating Panginoon dahil gusto niya pa na lalo kang lumapit sa Kanya. Malay niyo, si Gabriel, nakikipaglaban pa. Di ba? Kay Daniel, nung nag-humble siya din, nag-pray kay God. Yung si Gabriel, Arkanghel, 21 days siya nakipaglaban sa mga fallen angel para maibigay yung panalangin. Pero sinabi ni Gabriel na, nung simula nung ikaw ay manalangin at nagpakumbaba, sinugot na yung panalangin. Pero yung pag-deliver kasi, syempre, hinarang siya ng mga ng Persia, yung mga angel ng Persia. If you will read the book of Daniel, doon po, kaya natagalan ang kanyang panalangin. Pero yung ating panalangin po is laging more on claiming. More on claiming po palagi. Sinabi nga po sa Romans chapter 12, verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Amen. Alam niyo po ba, may nabibless ako dun sa friend ko, sa J. Ohar, Jesus Christ our Hope and Redeemer po. Then, meron po siyang kakwarto na matanda. Nasabi ko na po ata dito nung mag-preach ko na huli. Then, yung matanda na yun, syempre sa accommodation po is, di ba madami po yun? Madami po kayo sa kwarto. Then, madami kasi nagsasabi na, okay, hindi ako makapag-pray dahil madaming istorbo. Hindi ako makapag-pray, hindi ko makausap si Lord, hindi ko makausap si God dahil madami kami doon. Alam niyo kung anong ginagawa ng tao doon? Gumigising po siya ng madaling araw. Pumupunta po sa CR para mag-pray. Isipin natin yan, siya yung gumawa ng way para manalangin, para kausapin ang ating Panginoon. What more tayo, especially sa mga walang kasama sa bahay, kausapin natin ang ating Panginoon palagi. Araw, tanghali, gabi, kahit madaling araw. Kausapin natin palagi. Dahil pag kinausap natin palagi, magsumbong tayo kung ano yung gusto natin isumbong. Sabi nga ni Pastor Ed, isumbong kay Lord. Di ba? Laging sinasabi na ng ating Pastor Ed, isumbong kay Lord. Lahat. For example, lugmok ka na sa problema, mag-pray ka. Iyak mo kay Lord. Ako pag, nabibless ako pag nakikita ko yung mga kapatid na pag nakita kong yung super iyak nila lagi, kung paano sila mag-pray. Alam nyo, meron sa Powerhouse 1, nabibless ako before, pag nakita mo siya nag-worship, is super, talagang grabe yung iyak niya. Nakaka-bless na nakikita yung mga kapatid na gano'n, kung paano sila mag-worship. Kung nakakapag-worship po sila ng gano'n, kaya din po natin. Kaya din po natin makipag-usap sa ating Panginoon. Alam nyo, super blessed po tayo kung lagi po natin kausap ang ating Panginoon. In Mark chapter 11, verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Bakit ko nadamay ang prayer sa channel of blessings? Kasi ang prayer po is nagiging daluyan ng pagpapala para po kausapin natin ang ating Diyos. Doon po, yun po yung key point niya. Doon pa lamang alam na natin ng prayer po is nagiging daluyan ng pagpapala. Number 3, disciples or followers of our Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ito po is yung the Great Commission. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, at teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Dito natin makikita ng ating Panginoon. Dito, ba't bumalik? Amen. Ngayon, alam niyo po ba, komando ng ating Panginoon sa mga disciple. And we are also followers of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kailangan din po natin gawin ito. Meron nga siyang sinabi dito, hindi lang kailangan natin mag-baptize, kailangan natin mag-win, kailangan din, and teaching them to obey everything I have commanded you. At ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sinabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang sa pag-baptize, kundi kailangan din po natin ituro. Paano? Through reading the Word of God. Ngayon, nagkakatugtong siya kanina sa words of encouragement kanina ni Kuya William at saka yung Thanksgiving ni Kuya Fredo. Ano yung sinabi kanina? Katayin, sabi ni Kuya Wilmar.
Pero, akayin pala, no? Sinabi nga ni Kuya William kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Ngayon, bakit po kinumad ng ating Panginoon dito sa kanyang mga disipulo? Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung Acts chapter 2 verses 42, meron si Peter doon na baptize sa 3,000. At din yung 3,000 yung nakasama nila sa pag-alala sa pagkamatay ng Panginoon Hesus, sa kanilang pagkain, sa kanilang pag-inom. Then yung 3,000 yun, nag-minister po sila. Di ba? Mapapalad po yung mga yan at mapapalad din po tayo. Bakit? We are also followers of our Lord Jesus Christ. Ngayon, pag binasa natin yung Luke chapter 15, tatlong parable. Pero yung magkakaiba na parable, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the prodigal son. Pero iisa po yung pagkakapaliwanag. Ang ating Panginoon po yung nag-represent doon ng pastol. Andun yung mga tupa, tayo po yun. Yung sabi niya na, yung 99, iiwan niya para hanapin yung isa. Yun po yung kailangan natin gawin. We need to hanapin yung nawawalang tupa. Yun nga po yung mission and vision ng church na to. To win the lost soul. Amen. Amen. Ngayon, yung mga hindi nakakakilala, yun po yung kailangan nating abutin. Tayo po ay gagamitin ng ating Panginoon para po maging daluyan ng pagpapala. Yun nga po, kaya nga po channel of blessings. And ito po yung number 3 ko. Dahil tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon para po sila akayin. Especially sa mga nawawalang tupa. Pero baka hindi sila tupa ha, baka mamaya camping. Kaya pala hindi nila alam yung tunog ng kanilang pastor kasi camping. Pero huwag tayo magsawa na i-encourage ang mga kapatiran. Maging ilaw tayo para sa kanila. Pag binasa natin ang Matthew chapter 5, verses 30 to 16. Asin at ilaw. Tayo magiging ilaw. We are salt and light dito sa mundong ito. Ngayon, kung yung ilaw nga doon, sabi ng Panginoong Hesus, alangan naman na yung ilaw, tatakpan mo ng takalan. Eh hindi na lumiwanag. Ngayon, tayo po'y magiging ningning. Tayo po'y magliliwanag sa mga iba. Then pag nakita nila na, ba't anong meron sa tao to? Kasi ang tunay na liwanag kaya ang ating Panginoong Hesus. Amen. John chapter 8 verse 12. Ngayon, kung may kapatid tayo na nanghihina, ugalin natin sa nakanin. Huwag tayo magsawa. Alam nyo, nabibless ako sa kapatid natin, kay Lino. Kung paano niya ako inakay before. Alam niyo po ba na siya yung ginamit ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala. And then, syempre, hindi natin maiwasan pagbago tayo na parang tinatamad tayo, nanlalamig tayo. Pero yung kapatid na yun, sobrang wala kang makikita na angas sa sarili niya. Super humble po siya. Then, siya po yung ginamit ng Panginoon para akayin kami. And then, yung pag-akay niya po na yun sa amin, mabibless ka po talaga. Alam niyo, pag-gising namin sa umaga, andun sa bahay, naghihintay. Prepare na siya. Kami, hindi pa prepare. Tulog pa kami. Kung paano niya kami hindi pinagsawaan. Kaya, kung paano ako mag-encourage, for example, ang mga follow-up ministry natin, kila Kuya Zaldi, kung paano nila ako i-follow up before, nung sila yung leader ko. Alam niyo, mahirap po mag-follow up. Especially kung yung mga sinner, yung mga nagsisin, yung mga nagsisin live. Amen. Kahit sa live niya pa lang, alam niyo na, siyempre, Kuya, kamusta? Kahit i-like niyo lang. Alam niyo na, okay na siya. Kasi kami po, nag-aalala po kami. Especially kapag kayo po, inawawala. Yun nga po yung, ano namin dito para akayin namin yung mga nawawalang tupa. Kasi, ang ating Panginoon, siya po yung pastor. Then, nung tayo po yung ginawang pastor sa kanya-kanya natin mga tupa, kailangan din po natin silang akayin. Especially yung mga nanghihina, yung mga natitisod. Walang masama sa pag-akay sa mga kapatid natin. Basahin natin yung parable of the lost sheep. Sobrang mabibigas po kayo. As in, bakit kailangan? Diba? Bakit kailangan? Ang ating Panginoong Hesus bumaba dito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matutuwid. Ang bahay-panampahan na ito is para sa mga makasalanan, hindi po para sa mga matutuwid. Kaya nga po tayo uma-attend kasi tayo po yung makasalanan. Amen. Pero tayo po ay gagamitin ng ating Panginoong Hesus. Saan? Para maging daluyan ng pagpapala. Kanino?
sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kapatiran at mga kaluluwa na naliligaw, sa mga tupa na nawawala. Alam nyo, sa isang kaluluwa pa lamang po, libo-libo po yung mga anghel na natutuwa. Ang aking Panginoon, sobra po siyang magagalak. Kasi may isang tinalikuran ng kanyang kasalanan at nanampalataya. At yung isang yon, in the future, in God's perfect time, siya din po yung gagamitin para maging tulay ng pagpapalan sa bawat isa. Then I encourage every one of you, church, ang mga leader natin, Pastor June, Pastor Ed, Elder John Roy, Deacon Zaldi, Deacon, nasaan si Kuya Edmond, Deacon Edmond, Dito po. Amen. Ang mga kapatid po natin na yan, wala pong sahod yung mga yan, kahit 1 real, wala pong natatanggap sa church. Pero yung passion nila, yung heart nila na mag-serve kay Lord. Kasi alam nila ng Panginoon na hindi pera yung ipapalit niya, kundi pagpapala talaga. Hindi lang sa kanila, kundi buong pamilya nila. Pero alam niyo po ba na as a leader, is na-hurt kami pag nakikita namin nasasaktan kayo. Yung mga yan, umiiyak sila pag nakikita nilang umiiyak kayo. Totoo po. Pag nakikita nilang lugmok kayo, alam nyo, pag nakita nyo kung paano mag-pray ang mga leader sa kanilang bahay, maiiyak kayo. Alam nyo kung bakit? Nabibless ako sa mga pastors natin at mga leaders natin. Ngayon, iniisip ko dati kung paano natin ibabalik yun. Paano ko ibabalik kay Pastor June, kay Pastor Ed, yung mga ginagawa nila sa akin pag-encourage. Kailangan din pala natin ipanalangin. Kasi nangihina din po sila. Pero kailangan nilang maging matatag. Bakit? Sila po yung ginamit ng ating Panginoon para maging pastol sa mga tupa. Ngayon yung mga leaders natin na andito, super blessed po ako sa kanila. And then nakikita natin yung kanilang paglago. Hindi lang po physical, kundi lalo na po yung spiritual. Then hindi naman po sila lumalago na sila lang. Isipin natin, alam nyo, mabibless kayo sa life ng leader. Kapag nag-encourage sila, kapag nag-share sila ng Word of God. Ngayon, pag nakikita natin na parang ang tatak-tatak nila, parang ang lakas nila. Pero pag uwi sa bahay, umiiyak yung mga yan. Nagpre-pray yung mga yan, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Kasi ayaw nila na may mawala kahit ni isa sa inyo. Kahit ni isa. Sa mga nanonood live, ini-encourage ko kayo, lumapit kayo lagi sa ating Panginoon. Ang bahay panambahan na ito ay para sa ating mga makasalanan. Hindi po para sa mga matuwid. Kaya pag nagkasala tayo, ang ating Panginoon ay mahabagin. Ang ating Panginoon mapagmahal, mapagpatawad. Lumapit lang po kayo sa Kanya. At ang bahay panambahan na ito is open po palagi para sa ating lahat. Amen? Ngayon, sinabi din po sa Hebrew chapter 13 verse 17. Babasahin ko po siya para sa inyo. Ito po ang sinabi. Pasakop kayo sa mga hindi ko po malabo. Amen. Kuya, pabasa na. Quiz. Hindi ko po mabasa. Amen. Amen. Pasakop kayo sa mga leader. Amen. 13:17 po. Amen. Okay, makinig mga kapatid. Sabi sa Hebrew chapter 13 verse 17. 17. Okay. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo. At magbigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtuwid ng Kanilang tungkulin. Kung hindi sila mahahapis at hindi ito kakabuti sa inyo. Amen. Praise God. Salamat, Kuya Salvi. It means,
kailangan po natin magpasakop sa mga leader. Alam niyo, super blessed po ako sa mga leaders natin. Kasi nakikita natin, especially yung mga, sila Kuya Zaldi po na Pastor Ed, at saka sa mga umaatin po ng IPV4 sa Powerhouse 1, sila Kuya Wilmar, at saka mga Kuya Henry, mga pumupunta, Kuya Fredo. Nagbibiyahe po sila from Sinaya hanggang Bata. Bakit? Para manalangin. Para ipanalangin yung mga kapatid natin. Then, tignan nyo, no? Nabuild ang Powerhouse 5. Inaalagaan po kayo lagi dito. Lahat po tayo isinaalagaan ng kanya-kanya natin mga leader. Ang sarap mag-serve kay Lord. Amen? Kaya, kung dati inisip natin na, okay, ganito kasi ako dati. Ganito kasi ako dati. Ganito kasi ako dati. Ganun kasi tayo minsan. Ngayon, sinabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sinabi doon, therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Amen. Ngayon, papalakasin tayo ng ating Panginoon natin. Kalimutan na natin, kaligtaan na natin yung mga hindi na magandang nangyari sa atin. Sa mga past, bagkus tayo po'y lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen. Focus po tayo. Sinabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Praise God. Patuloy po tayo manalangin. Patuloy po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy po natin akayin ang mga nawawalang tupa. Patuloy po natin hanapin ang mga ligaw na kaluluwa. Amen. Praise God. Child blessings. At ang sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Amen. Conclusion. Jesus said, tayo po ay tumayo at basahin ng sabay-sabay. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Tayo po ay umuko at manalangin. Hallelujah. 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 Father God in heaven, pinupuri ka namin, sinasamba ko, pinapasalamatan sa araw nito. Ang mga kapatid po namin na ito, is patuloy niyo po na ginagamit. Patuloy niyo po sila inaakay dito sa iyong bahay-panubahan. Hayaan niyo po na kami po ay lalong lalapit at iiyak sa inyo. Kami po ay lalong dudulog at mananalangin sa inyo. Church, minsan tayo po ay nangihina. Minsan tayo ay natitisod. Minsan tayo po ay nadadaba. Tayo po'y malaya na pumikit mga kapatid. Minsan akala natin ang ating Panginoon ay hindi gumagalaw. Minsan feeling natin gusto na natin tumigil. Minsan gusto na natin tumulikod. Minsan nakikita natin yung kamalian ng iba. Pero church, we need to walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Tayo po ay lalong lumapit sa ating Panginoon. Normal ang manghina. Normal ang madapa. Minsan, tayo po ay lumulubog. Pero ang ating Panginoon, hindi kanya kaya ang malunod. Kung paano niya inangat si Peter nung siya ay lulubog sa tubig, ganun niya din tayo iangat. Kung paano iningatan ng ating Diyos ang ating mga ninuno, kila Abraham, Isaac, Jacob, kila Moses, kila Elijah, kila Daniel.
Kung paano niya inigatan ang mga nauna, ganun niya din iingatan ang bawat isa. Tayo ay patuloy na mag-serve. In Exodus chapter 14, verse 14, the Lord shall fight for you. You need only to be still. Minsan nagka-focus lang tayo sa problema. Minsan lagi natin iniisip ang mga ito. Lagi tayong nalulugmok. Pero church, lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. Patuloy tayo na umatin sa gawain. Patuloy tayo na magpagamit sa kapurihan ng ating Diyos. Minsan, ayaw na natin. Minsan, sawa na tayo. Minsan, ayaw na natin pakinggan ng mga leaders natin. Pero hayaan niyo, mga kapatid, na sila ang umakay sa inyong paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's sing. So the church. Here in your love, here in your love, no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love. Sing no place, church. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set on fire my soul that it can't contain, that it can't control. I want more of you, God. I want more of you. Tayo ay manalangin. Heavenly Father, we worship you. We honor you. We magnify your name. Salamat, Father, sa araw na ito. Dahil patuloy po na ikaw ang aming pinagsilbihan. Patuloy po na ginamit niyo po ang mga kapatid. Salamat din po at ako po yung ginamit sa hero sa araw na ito. Patuloy po ng banal na Espiritu ang manahan sa buhay ng bawat isa. Sa mga nangihina, sa mga nanlalamig na aming mga kapatid, hayaan niyo po na sila po ay lalong mag-init sa pagsasunod sa inyo. Mga kapatid namin na nanonood live, ipuin niyo po ang puso nila. Pati po ang mga kapatid namin nandito. Na hindi po silang magsawa na mag-serve sa inyo. Na hindi po sila mawala sa gawain. Normal ang manghina, O Diyos. Normal ang mapagod. Pero alam namin, Lord God, na kami po'y hindi mawala sa gawain. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. At ang mensaheng ito is may isa sa buhay namin. May share niya namin sa iba at kami din po ay magiging daluyan ng pagpapalapawa sa bawat isa. Especially sa mga nawawalang tupa. Hakain po namin sila. Salamat, Father. Salamat, Jesus Christ. Salamat, Holy Spirit. Jesus name I pray. Amen. Hapon po sa ating lahat. Amen. Tabi na ako po sa isa pong mahalagang bahagi ko ng ating gawain. Ito po yung pagbibigay. Naniwala po ba tayo ng